Sa nanginginig na kamay, tinanggap ko ito. Hindi nakalagpas sa akin ang kanyang suot na wedding ring. Naupo na siya at sumunod naman ako. Tanaw namin ng mga bata nagsisitakbuhan habang nagpapalipad ng saranggola. Sorry, I had to choose this place for us to meet. It just gives me comfort. Anya na parang normal lang na nakikipag-usap. The kids, they just give us genuine happiness, don't you think? Hindi ko alam ang sasabihin. Hindi ko rin naman maintindihan ang takbo ng usapan o kung ano ba ang ipinupunto niya. Mukhang di naman yata siya naghihintay ng sagot ko. Pareho lang kaming nakatingin sa tanawin. I don't have a kid though. I am sure he's told you that. Dagdag niya pa. Kapansin-pansin ang bahagyang pagbabago sa tono ng pananalita niya. I'm sorry po. Anas ko sa nanginginig na boses. Sa lahat ng mga salitang nabuo ko na sa isipan bilang paghahanda sa pagkikita namin, tanging sorry lang ang nabigkas ko. Pansin ko ang pagbaling niya ng tingin sa akin kaya napatingin na rin ako sa kanya. Malungkot niya akong nganitian. Kung sana lahat nadadaan sa sorry, siguro napakayapa-yapa ng mundo, no? How I wish we can be all innocent like the kids. Kumarap siya. Sorry, I keep on mentioning the word kids. Mahilig kasi ako sa mga bata eh. That's why I'm a kindergarten teacher. Taliwas sa gusto ng ama ko na maging isang mabuting lawyer ako. Hindi ko alam yon. Pero sa bandang sulok ng isipan ko, nai-imagine ko ang pagiging isang mabuting guro niya sa mga maliliit na bata. Siguro napakamalumanay niya sa kanila. Napansin ko ang mapanuring pagtitig niya sa bawat sulok ng mukha ko. You look young. Malamang mas bata sa kanya ng ilang taon. Maganda ka. Nakikita ko kung bakit siya naaakit. Pero asawa ko siya. And I intend to keep him. Please layuan mo siya. Marahan ngunit may diin niyang pahayag. Parang may biglang bumara sa lalamunan ko. Siguro isang lason ako mismo ang siyang gumawa. Lumunok ako at naglakas loob na tingnan siya ng diretso sa mga mata. Mahal ko po si Gavin. Sambit ko. Tanging yun na lang pinanghahawakan at kinakapitan. Hindi nito natinag ang disposisyon niya. Napalitan ng dismaya ang tingin niya. Sinabihan ka rin ba niya na mahal ka niya? What did he promise to you? He told you he would leave me, right? Parang punyal na humiwa sa damdamin ko ang sunod-sunod na tanong niya. Ni hindi ko nga magawang ipaglaban ang mga pangako ni Gavin dahil maski ako hindi rin sigurado. Ni minsan, hindi niya naman ako napagsabihang mahal niya. Bahagyang tumalim ang tingin ni Felicima, ngunit sa likod nito ay may konting awa at panghihinayang pa rin. Nakikiusap ako sa iyo, Miss Gutierrez, huwag kang mabuhay sa isang olusyon. Baka gusto ka niya ngayon pero kailangan niya ako. Siya ay mula sa wala at nang dahil sa akin, nagkaroon siya ng lahat. Yan ang hindi maiintindihan ng babaeng katulad mo. Unti-unti na siyang tumayo at hindi na nakatingin sa akin, kundi sa tanawin sa harapan. Sana klaro sa iyong lahat. Ayokong gumawa tayo ng isang drama sa palabas sa TV. I don't want to arrive to a point wherein I will slap and throw my money at my husband's mistress just so she will leave. Muli niya akong tinignan at ginawaran ng ngiting di nakaabot sa mata. Please let us not stoop down to that level. Yun ang naging pangwakas niya bago ko tinipid na tinanguan at iniwan sa parke. Wala ako na ibatong tugon sa mga sinabi niya. Ni hindi ko magawang depensa ng sarili ko sa kanyang mga naging pahayag. Pakiramdam ko parang nandun lang ako para makinig at tumanggap ng mga salita niya dahil wala naman akong karapatan na umapila. Wala akong karapatan na ipagtanggol ng sarili dahil sa aming dalawa, ako ang may tinding kasalanan. Wala akong panama sa kanya. Di ako sigurado kung ilang oras pa akong namanhid habang nakaupo sa parke. Inabutan na ako ng dilim. Saka ko lang napagpasya na umalis na nang may lamok ng umaaligid sa akin. Wala ako sa sariling sumakay ng taxi pa uwi. Nang huminto ng taxi sa tapat ng bahay ni Donita, doon pa lang ako tuluyang nagising. Bumaba ako na sasakyan matapos makapagbayad ng pagkamahal-mahal. Hindi pa man ako nakapagsisimulang kumatok, bumukas na ang pinto. Tumambad sa akin si Nanay Lolita. Hindi ko na napigilan ang sarili at niyakap ko na napakahigpit. Diyos ko kang bata ka, gabing-gabi na. Gulat na ngunit natutuwa naman niyang sambit. Pinaghanda ako ulit ni Nanay Lolit ng hapunan dahil tapos na silang kumain ni Donita. Matapos gawin yon, iniwan niya rin kami ng kaibigan ko para makapag-usap. Sinabi ko kay Donita ang naging pagkikita namin ng asawa ni Gavin. Anong balak mo? Hihiwalayan mo si Gov? Si Dorita sa mahinang boses. Siguro, hindi ko alam.
Ang tanong papayag ba yun? Mapait akong ngumiti. Ewan ko, hindi rin naman ako siguro pipilitin. Binalot kami ng katahimikan. Pareho lang kaming nakatitig sa basong nakalapag sa gitna ng mesa. Sigurado ka na ba talaga, Laureta? Pagbasag ni Donita, napabaling ulit ako sa kanya. Kailan pa ba ako magigising? Ilang beses ko pa bang kailangan iuntog ang sarili ko para lang maliwanagan na hindi naman talaga tama itong pakikipagrelasyon ko? Alam ko, Laureta, pero mahal mo siya at sa tingin ko mahal ka rin niya. Sapat ba ang pagmamahal kung may naagrabyado naman akong tao? Sapat ba ang pagmamahal ko kung para sa maling tao naman to? Natahimik ulit kami. Basta ako naman ang desisyon mo, susuportahan pa rin kita, Beshi. Madaling araw na ako umuwi ng apartment, kaya hindi mabalikan sa trabaho. Mistulan akong robot na kumuha ng susi mula sa maliit na sling bag para lang mabuksan ang pinto. Pumasok ako sa loob at tumambad sa akin ang iritadong itsura ni Gavin na nagtanggal na ng suot na necktie. Nakopiri hanggang sikong suot niyang kulay asul na long sleeve. Sa itsura niya hindi na ako magtataka kung sa apartment siya nagpalipas ng gabi at kung kanina pa siya iritado naghihintay. Where the heck have you been? Bakit di mo sinasagot ang tawag ko? Inis niyang tanong. Huli kong nilak ang pinto at binalik ang susi sa bag. Hindi ako kumibo at pataw ng makbang patungo sa kwarto. I was worried sick about you. Pagpapatuloy niya habang pinaglalandas ang mga daliri sa buhok. Tinignan ko lang siya at nilampasan. Inigit niya ang palapulsuhan ko. Laureta? Nanigas ako kaya natigilan siya. Kagad kong nabawi ang palapulsuhan ko. Nabitin sa ere ang kamay niya habang pinagmamasdan ako. Nagangat ako ng tingin sa mga mata niya. Nakita kami ng asawa mo? Kumunot ang kanyang noo. What? Tinawagan niya ako kahapon. Nakipagkita ako sa kanya. Matapang kong pagbunyag. Ngayon naging tensyonado na ang kanyang katawan. Umigting ang kanyang panga. But why did you do that? Sinabihan na kita, ako nang bahala sa lahat. What did he tell you? Inignore ako ang mga sinabi niya at nagpatuloy. Parang patay ang mga kamay ko sa gilid dahil na rin siguro sa nararamdamang pagod. Alam mo ba kung anong gusto kong ipinta sa pagkatao niya dahil sa pagiging makasarili ko? Gusto kong isipin na masama siya, na mata pobre. Naaapihin niya ako pag nagkita kami. Pero mali ako dahil mabait siya, Gavin, na hindi niya ako nagawang sigawan. Sinubukan niyang hawakan ulit ang palapulsuhan ko upang maalo ako ngunit mabilis ko tong iniwas. Naninimbang ang tingin niyang pinupukol sa akin. Ngayon naman siko ko ang pilit niyang hinahagilap. Nang magtagumpay siyang hawakan to, kiniyom ko na ang palad ko at hinampas siya sa dibdib. Hindi siya dapat nagdurusa dahil sa pagkakamaling ito. Hindi niya deserve ang maloko. Kaya umuwi ka na sa kanya. Umuwi ka na sa asawa mo. You don't mean that. You don't mean what you're saying. Bulong niya at dinig ko ang takot sa likod nito. Pilit akong kinukumbinse pero sa tingin ko naman, sarili lang niya ang kinukumbinse niya. Hindi ako nagpadala at lumambot. Mas ipinagigihan ko pang paghampas sa matigas sa dibdib niya. Pero para namang wala itong epekto dahil di man lang siya napaatras kahit kaunti. Hinayaan lang niya ako. Mistulan niyang sinasakripisyo ang sarili para maubos ang hinanakit ko. Bumalik ka na sa kanya. Nangihina akong sabi. Unti-unti nang nauubusan ng lakas. Bigo siyang napayoko. Ayoko. Dito lang ako. Sa'yo lang ako, Laureta. Hindi kita kailangan, kaya umuwi ka na. Malamig kong pagbitiw. What? What about me then? Kailangan kita. Paos niyang sabi. Di pa rin niya magawang mag-angat ng tingin. Para bang kinakahiya niyang pag-amin? Ganyan ba ang gusto mo? Ang pilitin ako? Unti-unti na siyang nag-angat ng tingin pero hindi niya ako magawang tingnan ng diretsyo. Sinubukan kong hagilapin ang mga mata niya. Pipilitin mo ba ako, Gavin? Kagaya ng tiyuhin ko. Matalim kong tanong. Ginamit na ang huling alas. Nagiging mapanakit na dahil wala na akong ibang paraang nakikita. Kagad niya akong tinignan sa mga mata. Tila nakuha ng sinabi kong atensyon niya. Pakiramdam ko sa wakas nagtagumpay ako. Umigting ang kanyang panga at tumalim ang tingin. Hindi ako tulad ng tiyuhin mo. Huwag mo akong ikukumpara sa kanya. Para naging yelo ang boses niya sa lamig. Kung gano'n naman pala di hayaan mo na ako. Pumikit siya na mariin. Kitang-kita kong iba-ibang emosyon na bumalatay sa mukha niya. Galit, pagtitimpi, sakit, paghihinagpis. Nang dumilat siya'y nawala ng lahat ng emosyon sa kanyang mga mata. Alright, I will leave you then. Pero hindi ako uuwi sa kanya.
Aniya na tunog ng ngangako. Nagpatuloy ang mga araw ko na wala na si Gavin. Gaya ng sinabi niya, hinayaan nga niya ako. Di na siya nagpakita pa at bumisita sa apartment. Bigla na lang siyang nawala sa buhay ko na parang bula. May mga araw na napapansin kong may sumusunod sa akin pero sa tuwing lumilingon naman ako, wala akong nakikita. Minsan din kapag pumapasok ako sa trabaho, pakiramdam ko, may nakamasid sa akin kagaya na lamang nung nakarang araw. May nakita akong parang pamilyar na sasakyan na nakaantabay sa labas ng cafe. Ngunit nung pagpasok ko, umalis din to. Naisip ko, hindi kaya pinasusundan ako ni Gavin? Ngunit sa kabilang banda, may pagdududa din ako na baka yung asawa niya naman ang nagpapamanman sa akin. Dapat, inipon mo na lang muna yan. Hindi pa naman ako ready na singilin ka. Si Donita. Kasalukuyan kaming nasa beauty salon na pinagtatrabahuhan niya. Alas 5 na ng hapon kaya wala ng customer sa loob at nagsauwian na rin ang iba pa niyang kasamahan sa trabaho. Kinuha ko ang kamay niya at sa pilitang nilagay dito ang pera na inutang ko sa kanya bilang pambayad ko noon sa apartment. Para na rin siyang pang-maintenance si Nanay Lolita. Tsaka hindi ka naman talaga naniningil. Bumasangot ang mukha niya. Sige na nga, mapilit ka eh. Sigurado ka ba na kasya pa yung pera mo pambayad sa apartment mo ngayong buwan? Oo, huwag kang mag-alala. Ngumuso siya at nilagay na ang pera sa bulsa. Siya nga pala, nanghingi ng bago mong number si Miss Lucy. Binigay ko na kasi sabi naman niya para daw sa town affair. Foundation day daw ng bahay Kalinga. Oo, nagkausap nga kami. Gusto niyang umattend kaming top 5. Utos daw ni Mayor. Nagtaas siya ng isang manipis na kilay. O baka naman utos ni Gov. And of course, Gov na ibang bahay ng tinutukoy ko. Nailing ako sa pasaring niya. Wala na kami. Wala na nga akong balita tungkol sa kanya eh. Maliban na lang sa napapanood kong interview niya sa TV. Tuso siyang umisi. Miss mo na talaga siya, no? Akalain mo yon? Si Laureta Arabella Santibanez na dati walang pake sa politika, ngayon nanonood na ng political interviews. Doon ka na lang nakikibalita, Day. O sa commercial mo na lang sinisilayan ang gwapo niyang mukha. Yumuko ako at inabala ang sarili sa nakalapag ni hairblower sa may cubicle. Tumigil ka nga. Tapos na kami at wala na akong pake sa kanya. Karoon din siya sa akin. Bakit pa kasi hiniwala yan? Bulong-bulong niya sa sarili. Nag-angat ako ng tingin at inirapan siya. Alam mo naman ang dahilan kung bakit. Ngumawi siya. True. Umuwi rin ako sa apartment matapos namin mag-usap ni Donita. Kinabukasan maaga akong gumising para bayaran ang upa sa apartment dahil katapusan na ng buwan. Nasa likod lang naman ito sa may hindi kalayuan ang bahay ng may-ari kaya nilakad ko lang. Nang marating ang tapat ng kanyang pintuan, kaagad akong kumatok. Mabilis niya akong pinagbuksan ng pinto. Nakasuot siya ng pantulog at sa isang kamay may hawak na isang tasa na dahil sa masarap na amoy alam kong kape ang laman. O iha, magandang umaga. Nakangiti niyang bungad sa akin. Parehas na silang senior citizen na mag-asawa. Wala silang anak. Magandang umaga rin po. Iabot ko lang po tong bayad ko sa upa. Bayad? Bayad ka na naman hanggang isang buong taon na. Mas kumunot pa ang kanyang noo dahil sa panliliit ng kanyang mga mata. Po? Ginapangan na ako ng pagdududa. Hindi mo alam? May nagpunta kasi rito isang matangkad na lalaki. May military cut ang buhok. Yung parang tuod na hindi ngumingiti. Nung isang buwan pa yun. Binayaran niya hanggang buong taon ng upa ng apartment mo. Si Benji? Stalker mo ba yon? Anong stalker ang pinagsasabihin mo yan, Berting? Dinig kong sabad ng boses ng isang matandang babae sa kanyang likuran. Ilang segundo pa, bumungad na rin sa akin ang kanyang may bahay. Ang pogi nung binata para maging stalker. Pagpapatuloy niya, tsaka nangiti na nang bumaling sa akin. Magandang umaga, iha. Pilit lang akong umiti dahil wintang pa rin sa narinig na impormasyon. Nagtataka lang naman kasi ako sa kanya, tasing dahil hindi ngumingiti. Apela ng kanyang asawang lalaki. Hindi lang ngumingiti, stalker na. Parunuya ni Aling Tasing. Umiling siya na parabang dismayado sa pagpunta ng mister. Mas mukha kaya siyang isang matapat na bodyguard. Aniya sabay kindat sa akin. Kinutuban tuloy ako kung may nalalaman ba ang matanda tungkol sa amin ni Gavin. Hindi ko naman sila gaano nakikita na lumalabas ng kanilang bahay. Pero baka may mga pagkakataon na napansin ni Aling Tasing ang pagpupunta ni Gavin sa apartment ko. Dahil wala rin naman akong nagawa, nagpaalam na lamang ako sa mag-asawa.
Nahinuha ko na baka nga inutusan ni Gavin si Benji na bayaran ang apartment ko. Kung ganoon nga, nung isang buwan pa yun. Ibig sabihin, kami na nun ni Gavin. Gusto ko siyang awayin dahil sa pakikialam na naman niya kahit na sinabi ko na kanya na ako nang bahala sa apartment. Binalot ako ng kalungkutan na mapagtanto na hindi ko na pala siya maaaway dahil wala na kami. At lalong di na siya mangingialam sa buhay ko dahil itinulak ko na siya palayo. Dumating ang Sabado ng umaga. Tumulak na ako sa munisipyo dahil doon daw kami muna magtatagpo para sa short orientation. Simpleng puting t-shirt lang ang suot ko at itim na skinny jeans. Tinali kong mahaba kong buhok sa isang high ponytail at nag-iwan ako ng ilang hiblang nakalugay sa gilid ng magkabilang tenga. Sinuot ko rin ang itim na high heels. Pagpasok ko pa lang sa conference hall, para na ako nitong binilik sa kauna-unahang pag-apa ko rito nung nanalo ko bilang first runner-up. Nakita ko na sa loob ng 4 na iba pang kandidata. Pareho kami ng suot dahil itong nasa memo. Naupo na ako sa bakanting silya katabi na nakangiting si Yelena. "Kamusta? Long time no see ah." Masiglang bati niya. Ngilitian ko rin siya pabalik. "Mabuti naman, ikaw?" "Mabuti rin." Hindi pa kami nagsisimula dahil hinihintay pa si Amanda na dumating. Pagkaraan ng ilang minuto, dumating din naman siya at nagkasabayan pa sila ni Mayor sa pagpasok. Ngumiti si Mayor sa aming lahat. Nabansin ko rin ang bahagyang pagtingil ng tigil niya sa akin bago siya nagsimulang magsalita. Sigurado kong alam niya naging relasyon namin ni Gavin dahil sa pagiging malapit nila sa isa't isa. At kahit noon pa man alam ko naman na alam niyang may interes si Gavin sa akin. 10 minuto lang tinagal ng orientation at sumakay na rin kami ng van papunta sa Bahay Kalinga. Isa tong bahay ampunan para sa mga batang natagpuan sa lansangan dahil nabandona ng mga magulang. Pinakaunang rason ko kung bakit hindi ako tumanggi sa pagdalo ay dahil malapit ako sa organisasyon na to. Sa tuwing mananalo ko ng pageant, hindi ko talaga nakakaligtaan ang maglaan ng kahit konti man lang na donasyon para sa Bahay Kalinga. Palagi kong naiisip na siguro kung iniwan din ako sa lansangan, sa Bahay Kalinga din ako mapupunta. At higit sa lahat, alam ko ang pakiramdam ng inabandona. Pagdating pa lang namin doon, bumungad na kami ang mga bata na nakahilera sa loob. Sabay-sabay nila kaming binati. Napangiti ako dahil sa mainit na pagtanggap nila sa amin. Meron din namang maiksing programa kung sa nagpakitang gila sa mga bata sa kanilang mga talento. Nakaupo kaming mga kandidata sa plastic na silya sa tapat ng malit nilang stage at kasama namin si Miss Tusi at iba pang staffs. Habang kumakanta isang batang babae na malaanghel ang boses sa lamig, napansin ko ang komosyon sa may bandang pintuan. Napalingon ako rito kasabay ng iba pa at halos mahulog ang puso ko sa sahig na makitang pagpasok ni Gavin kasama ni Mayor at iba pang mga politiko. Nakatingin man ako sa kanya, hindi naman siya nakatingin sa akin dahil sa pagiging abala sa pakikipagkamayan at batian sa mga madre. Kaya pala siguro may bakanting isang espesyal na mesa sa bandang gilid. Sila pala ang hinihintay nito. Hindi rin nakalagpas sa akin ang agarang pag-aayos ng pagkakaapo ng mga kasamahan kong kandidata. Napaghahalataan talaga tong si Mayor na hindi kapartido ni Governor Cruz. Si Gov Del Faro talagang isinama. Dilig kong bulong galing sa likod. Nakakasiguro ako isa sa mga staff. Halata naman talaga. Baka rin magpapabango para sa eleksyon. Tumatakbo siya bilang senador, hindi ba? Sagot naman ng isa pa. Tumigil nga kayo sa pagchichismis dyan. Baka may makarinig sa inyo. Umayos kayo. Sita sa kanila ni Miss Lucy. Kaagad silang tumahimik. Dumapo ang tingin ko sa nakaupo ng si Gavin kasama na iba pang politiko. Dahil sa ginawa ko, nagtama ang tingin namin dalawa. Kaagad ako nag-iwas ng tingin at napabaling sa presentasyon sa harapan na nagsasayaw ng mga bata. Ramdam ko pa rin na nakatingin siya sa akin. Siguro ganon kasi di ang pagtitig niya sa akin. Ramdam na ramdam ng buong kalamnan ko. Inignora ko siya at nagpanggap na hindi siya nakikita. Ngunit hindi ko maignora ang biglang paglakas ng kabog sa dibdib ko. Naging tulala ako habang nanonood sa mga bata. Di nga ako nakasabay sa pagpalakpak ng mga naroon nang matapos ang kanilang presentasyon. Bigla na lang akong siniko ni Yelena kaya napatingin ako sa kanya. Ha? Malisyoso siyang umisi. Si Govo, grabe ko makatitig sa'yo. Parang tutunawin ka. Lumunok ako at wala sa sariling napalingon kay Gavin. Nakaabang nga ang titig niya sa akin.
Nag-iwas na naman ako ng tingin at muli, binalingan si Yelena na nakasalukuyang palipat-lipat ang kuryosong tingin sa aming dalawa ni Gavin. Baka hindi ako. Kabado kong sabi at sinabayan pa ng awkward na pagtawa para lang hindi mahalata. Tinitigan lang ako ni Yelena sa naniningkit na mga mata. Nakuha naman ang atensyon naming dalawa sa pagtawag ng MC kay Mayor para sa isang speech. Tumayo na si Mayor at nagpunta sa harap. Mag-ingat ka, bulong ni Yelena habang nagsasalita si Mayor. Para saan? May chismis kasing kumakalat na may babae raw si Governor Del Faro. Kapag ganyan kasing itsura na sobrang gwapo at malakas ang sex appeal, napaka-imposible kung wala. Para akong nakalunok ng pako. Pero bakit naman ako kailangan mag-ingat? Alam mo na, baka gawin kang kabit. Nasa med ako ng sariling daway kaya't napaubo ko nang wala sa oras. Kaagad niya akong hinaplos sa likod. Okay ka lang? Tanong niya na may bahid ng pag-aalala ang boses. Wala sa sarili na naman akong napatingin kay Gavin habang umuubo. Nakita ko nakamba ang tingin niya sa akin. Nabahirad din ito ng pag-aalala. Umayos ako at naupo ng matuwid. Tinoon ko ulit ang atensyon sa patapos na yatang si Mayor. Suporta sa mga bata. Maraming salamat. Lumapad ng kanyang ngiti. At syempre, hindi lang mga batang pwedeng magpakita ng talento. May ambag din naman kami. That is why Governor Del Faro will sing for us today. Siya ang aming magsisilbing representative. Lahat namangha sa naging anunsyo ni Mayor Tolentino. Napatingin din kami sa banda ni Gavin. Kapansin-pansin ang gulat sa kanyang mukha. Namutla rin siya kaya napagtanto ko na mukhang hindi niya alam ang balak na ito ni Mayor. Mabilis ang kanyang pag-iling, ngunit nanatiling tusong nakangisi si Mayor sa harapan. Pinagtutulakan na rin si Gavin na iba pang kasamahan niya sa kanilang lamesa. Sa huli, wala rin siyang nagawa kung hindi ang magpatianod at pumunta sa gitna. Binigay sa kanya ni Mayor ang mikropono. Inilingan niya ito. Para ako nabudol dito Aniya at natawa ang lahat. Tumikim siya. At dahil hindi nga ako nakapaghanda, pasensya na kayo. Nagsimulang tumunog ang background music para sa kakantahin niya. Kunot noon niyang binalingan si Mayor Tolentino na komportable na nakaupo. Parang masanda yata si Mayor kaysa sa akin. Di naman halata. Sabi niya sa mapaglarong tono ng boses at may bahay din ng sarkasmo. Natawa naman ang lahat. Mahinang natawa si Mayor. Tumikim si Governor ulit. First time kong makita siya na parang conscious sa sarili. Mas tinapat pa niya ang mikropono sa bibig. I am jealous of the rain that falls upon your skin. Pagsisimula niyang kumanta sa baritono at malalim na boses. Nanindig ang balahibo ko sa ganda nito. Nakabibiging katahimikan ang bumalot sa buong silid. Pati mga bata awang ang mga labing nakatingala lang sa kanya. Pumikit siya na mariin, di nama ang kanta. Tuluyan ang nagpalunod sa bawat salita nito. Unti-unti siyang dumilat at tinitigan ako. Parang napaka-imposible pero tingin ko, mas lalong umitim ang kulay ng kanyang mga mata. Hindi maipagkakaila na lahat ng naroon na pahanga niya. Pero bakit pakiramdam ko sa akin siya nagsusumamo? Bakit parang nilulukot ang puso ko habang pinapanood at pinapakinggan siya? Masigabong palakpakan ang iginawad sa kanya matapos ang pagkanta. Hindi pa siya handa sa lagay na yon, ha? Tumikim siya at parang nagbibinatang nagkamot sa batok. Thanks everyone, aniya sa nahihiyang boses. Muli siyang napasulap sa akin at bumalik na sa kanilang mesa. Sinundot ako sa tagiliran ni Yelena. Nakita mo yon? Sa'yo lang siya nakatitig May pinaghalong pagtataka at kuryosidad akong binalingan ng iba pang mga kandidata. Uy, parang may natitipuhan yata dito si Gova. Hiyaw ng isa sa mga staff. Tumigil na nga kayo, may asawa si Gov. Si Miss Lucy ngunit mariing nakatitig sa akin. May tanong sa likod ng kanyang mga mata. Hindi na ako nagsalita dahil alam kong masahaba pa ang usapan kapag pinatulan ko. Yumuko na lang ako at patuloy na nailing. May konting salo-salo din matapos ang programa. Di ko na muling tinignan si Gavin at baka mapuna pa kami na ibang naroon. Di rin ako umalis at nagpaiwan sa grupo dahil natatakot akong baka lapitan pa ako ni Gavin. Pagkatapos ng salo-salo, sumunod naman ang picture taking para sa documentation. 2:00 na natapos ang lahat. Nagmamadali na akong naunang lumabas para makaiwas. Nakalabas na ako ng pintuan ng bigla, bumungad na parang pimple lang sa harapan ko si Benji. Isa sa mga bodyguard ni Gavin. Sa sasakyan ka raw sumakay, ma'am.
Aniya sa boses niyang malamig. Kinabahan na ako kaya mabilis akong umiling. Ayoko, magta-taxi na lang ako. Kung ganon, kailangan pala kitang kargahin, ma'am. Yan kasi ang utos ni sir. Seryoso niyang babala. Napasinghap ako. Ano? Nababaliw ka na ba? Nababaliw na ba kayo ng boss mo? Maraming pwedeng makakita. Kalmante siyang tumango. Kaya nga, sumakay ka na ng sasakyan, ma'am, para hindi na humantong sa ganon. Umawang ang labi ko dahil hindi makapaniwala sa inaasta niya. At dahil nga nakita kong seryoso ang mga mata niya, alam ko rin kung gaano katapat itong bodyguard ni Gavin Delfaro. Pumayag na lamang ako. Kaagad akong pinagbuksan ng kanyang driver. Naghintay ako sa loob ng sasakyan ng ilang minuto dahil nasa loob pa ng bahay kalinga si Gavin. Naging alerto ko nang bumukas ang pinto ng sasakyan at pumasok sa loob ang bruho. Ano ba itong pinaggagawa? I'm miserable. Pagputol niya sa akin. Umupo siya na maayos at tinarap ako. Nakita ko sa mata niya ang mariing pagkakatitig sa bawat sulok ng mukha ko, na para bang sa isang iglap mawawala ako. I've been miserable ever since you pushed me away. Pumikit ako at pinilit kalimutan ang naging pahayag niya. Please, wag mo na akong pahirapan pa, Gavin. Yan lang ba ang naiparamdam ko sa'yo? Ang pahirapan ka? Bulong niya. Di niya na ako matingnan ng diretsyo. Mistulang kinahihiya niya ito. Umandar na ang sasakyan. Napatingin ako sa kanyang driver. Mukha lang itong hindi nakikinig, pero alam ko namang dinig niya kami. Pansin ko rin na sumusunod na sasakyan sa aming likuran. Sigurado ko mga bodyguards niya sakay nito. Matalim kong tinignan si Gavin. Tapos na tayo. Nag-break na tayo. Ilang linggo na nakakaraan, Gavin. Pinalandas niya ang kanyang dila sa ibabang labi. Nababasa kong matinding determinasyon sa mga mata niya. Hindi ko pala kaya. I don't want to break up. Gusto ko tayo pa. Mapait akong natawa at di makapaniwala siyang tinignan. Naririnig mo ba ang sarili mo? Hindi pwedeng maging tayo dahil may asawa ka. Mahina siyang napamura. Kailan mo ba gustong iwan ko ang asawa ko? Next week? Bukas? Ngayon mismo? Tell me and I will do it. Nabigla ako sa pagiging desperado niya. Sa tingin ko mukhang desidido talaga siya at wala na ako magagawa para dito. Pero sinubukan ko pa rin. Ayokong masirang pamilya mo dahil lang sa pagiging makasarili mo, Gavin. Nag-aalab ang mga mata niya. Tingin mo ba talaga, hindi nasira ang pamilya ko kahit nung wala ka pa? My marriage is already on the rocks, Laureta. It is like a ticking bomb. Naghihintay lang na sumabog. Pinalis ko ang mababaw ng mga luha na lumandas na pala sa pisngi ko. Di ko na makayanan ng pagsusumamo sa mga mata niya. Ang pagsusumamo na pakinggan ko siya. Do you love me? Paos na bulong niya. Determinadong boses pero narinig ko pa rin ang takot sa likod nito. Nag-iwas ako ng tingin. Pansin ko na ibang daanan ang tinatahak namin. Laureta, mahal mo ba ako? Aniya sa mas malinaw na boses. Lumunok ako at pumikit ng mariin. Gusto kong gumuho sa harapan niya. Gusto ko iparamdam sa kanya na mahal ko siya. Marupok ako. Pinalis niyang luha ko gamit ang kanyang hintuturo. Napadilat ako dahil sarahan ng pagkakahaplos niya. Nakita ko ang pamumungay ng mga mata niya. Bakit gusto mong malaman? Ano ba para sa iyong sagot ko? Bulong ko. Kitang-kita ko ang paglunok niya dahil sa klaro kong paggalaw ng kanyang Adam's apple. Barayad niya akong tinitigan. Pakiramdam ko malulunod na naman ako sa napakaitim niyang mga mata. Nagbabaka sakali lang ako na pareho tayo ng nararamdaman. Kasi mahal kita. I am in love with you, Laureta. Napakalambot ng pagkakabigkas niya sa pangalan ko. Kulang na lang siguro sambahin niya ito. Kaya't sabihin mo na lang na mahal mo rin ako. I can afford to lose everything as long as I win you. Just say those words and I don't care if I will live in hell for it. Ano ang gagawin ni Laureta ngayong naghahabol sa kanya si Gavin? Paano niya mapapanindigan ang lalaki gayong gusto siyang mawala ni Felicima sa buhay ng asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.